Hola from Barcelona. Today, papakita ko sa inyo na wala ng border in Spain at France. Tatawid tayo para i-celebrate ang birthday ng boyfriend ng biyenan ko. Bibili tayo ng minumultong plato. Bibisitahin na rin natin ang isang bagong tayong Filipino restaurant. Iikutin ang city at kakain sa tabing dagat mamayang gabi. Dadalhin ko kayo today sa Perpignan, France. 6 AM nakaset ang alarm clock ni Mister. Pero 9 AM na kaming lahat nagising. Gustong-gusto niya kasi yung sinusulit ng araw ng kanyang pahinga. Kahit na minsan alam kong pagod siya. Kung maaga do kami aalis, marami pa kaming makikita. Dahil Filipinang asawa niya, minsan na-stress sa Chef Jaume kasi ang chill-chill ko daw kasama. Para mabawasan ang stress niya, isa kotse na lang ako nag-aayos. Dito na din kami nagkakape, nag-aalmusan. Hindi man halata pero naligo na kami kagabi. 1 hour and 40 minutes lang from Barcelona ay nasa ibang bansa na tayo. In 500 meters ay kailangan na nating palitan ng ola ng bonjour. Merci beaucoup. Kinahaba croissant. Wait, dadaan muna tayo sa border ng Catalonia, Spain at France. Pero nasan ang border? Dati dito yun eh. Matagal na nila actually inalis yan. Dahil pareho naman nga daw silang part ng Schengen area, hindi na daw kailangan ng harang. Pero hindi ako sigurado kung lahat ba ng bansa ng Schengen area ay ganito na. Ang alam ko lang, may exceptions pa rin. Pwede ulit silang magkaroon ng border control for security reasons, such as during major events or may specific threats. Kaya kung balak mo yung manggulo, wag ka nang tumawid dito. Andito na tayo sa Perpignan, France. Naging smooth naman ang biyahe. Sinalubong agad kami ng ma'am-in-law ko na kahapon pang andito. Dadalhin niya daw tayo sa isang flea market kung saan every Saturday ay may nagbebenta ng mga antique and vintage items. At kakain daw kami sa isang bagong Filipino restaurant na nakita niya kahapon. Sabi ko sa biyenan ko, ay sayang wala akong bahong chorizo Filipino. Sabay bukas ng maleta nitong asawa ko. Advance talaga siya mag-isip. Kaya ang layo-layo na nang nararating ng ating chorizo Filipino. Matanda na. Una. Holding hands muna tayo. Kung mahilig ka sa mga antigong gamit, tingin ko magugustuhan mo ang lugar na ito. Mga gamit mula sa gera, mga libro, painting, sobrang daming gamit para sa bahay. Kahit mesa at silya, binibenta nila dito. May mga vintage high-end bags and accessories, instruments at marami pang iba. Medyo may kamahalan nga lang, kaya i-ready mo na rin ang iyong bulsa. O isama mo ang iyong mabait na asawa. Binilhan nga ako ng set ng plato ni Chef Jaume. Nakita niya kasi na abotenga yung mga ngiti ko. Kahit anong hili niya sa mga kamay ko, ayaw gumalaw ng mga paa ko. Kaya naman bago ko pabilhin, inunahan na niya ako. May pera naman ako. Pero masarap pa rin talaga sa feeling na kahit matagal na kayo, ay gusto ka pa rin pasayahin ng asawa mo. Umalis na kami sa flea market bago pa madagdagan ng cutleries itong mga plato ko. Maaga do kasi mag-lunch ang mga taga-France. Sa Spain kasi yung tanghalian namin ay merenda time na nila dito. Dito kami dinala ng biyenan ko sa isang bagong bukas na Filipino restaurant. Isang magandang Filipina ang may-ari nito. Bukod sa pagkain Pinoy, ay nag-o-offer din siya ng ilang Asian food. Sinubukan namin halos lahat, ang cebu lechon, adobo, dumplings at iba pa. Pinaghati-hatian na lang namin para matikman namin lahat. Habang na-enjoy namin ng mga pagkain ay may umiikot namang train sa tabi lang nito. Pumasok na rin ako sa loob para iabot ang chorizo Filipino. Magandang kanyang restaurant. Yung kanyang mga lampara ay galing Pilipinas pa. Nakipagkwentuhan kami ng konti pero ayaw ko siyang mastorbo. Nabidin nga kami ni Ate Tess sa kwentuhan. Bigla kasing napuno ang kanyang restaurant. Lumabas na nga rin siya ng kusina para siguraduhin na kompleto ang mga kailangan ng mga customers na dito. Ay, mukha mo talaga, di ba? Hola. Hola from Barcelona. Barcelona. It's a dry Hola, Barcelona. dry longanisa. Thank you, thank Ate, you. longganisa natin yan na dinaray. Oo. Very good. Oo. Sige, I will try it. Tapos bigyan mo akong business card. Oo. Ate ha? Oo. Sarap sa suka. Susukaan. Talaga naman. Oo, gagawin natin yan. Kakainin. Salamat. Wala nga naman. Oh, di ba parang na-corner namin sa Ate Tess dito. Marami. Pagkatapos mag-lunch, idinala naman kami ng biyenan ko dito sa Republic Square. Gusto ko kasi ng ice cream nitong mga bata. Ikaw nang bahala mag-scoop dyan. Kahit 5 flavor pa yan sa isang baso. Nakabase na lang sa timbang ang babayaran mo. Nag-ikot-ikot kami buong hapon. Ang daming tao pero hindi ko alam kung anong meron. Kinagabihan, pumunta na kami doon sa hotel. Wala kami halos binayaran. Galante kasi ang boyfriend ng aking biyanan. Ang ganda nga ng interior design ng hotel, bagay sa kanyang pangalan. Hotel Dali, ang famous artist of the 20th century. Naligo na nga kami at nag-ready. Doon naman daw tayo pupunta sa dagat, kasama ang buong pamilya. Marami kami ngayong gabing ito. Hindi ko nabibidyohan kasi nahihiya rin ako. Ngayon ko lang din kasi mamimit yung iba. Para papakita ko na lang sa inyo ang ganda ng lugar at mga ilang handa niya. Andito tayo ngayon sa Casa Pardal, isang napakagandang restaurant sa tabi ng dagat. Malaki pero napuno talaga siya ngayong gabi. Habang hinihintay ang mga order, naglalaro ang mga bata. Maraming appetizers ang aming pinaghatian.
kasabay ang pag-inom ng wine. Kapag may special occasion, very typical na ihanda ang paella. May iba't iba silang version. Pwedeng meat, seafood, or mix. May dry, may masabaw, at may itim na paella. Naubos naming lahat kasi talaga namang sobrang sarap. At pagkatapos nag-dessert na rin kami. Hindi ko na nga kaya, pero kinaya. Nag-blow na rin ng candle at nag-abutan ng regalo. Inabot na nga kami ng hating gabi dito. Perfect kasi ang lugar na napili niya. Yung ingay ng alon ng dagat, sariwang hangin, bibigyan ka pa ng blanket dito kung nilalamig ka. So yan na nangyari ngayong Sabado. Isang araw lang yan pero ang haba ng kwento ko, no? So siya, hanggang sa susunod. Adios!